Bumiyahe kami ng almost 1,000 kilometers para puntahan ang Buscalan Village at makapagpatato sa nag-iisang legendary traditional tattoo artist na si Apo Wangod. Thursday 11 PM nung nag-ride out kami ng mga kasama ko papunta sa meet-up place namin sa Refill, General Luis. Dito na rin yung first full tank natin for 403 pesos. Makakasama natin sa ride na to si Revisel, KNG, pati ang since day 1 na si Eco Moto. Pinalipat na din sa akin ni Eco yung angkas niya, baka daw kasi may magalit sa kanya. Sinimulan na din naman agad namin yung pagbiyahe pagkadating nila. Dito pa lang talaga sa part ng North Caloocan, sobrang traffic na. Imagine yung 2 lanes, sakop na nila, kaya pati yung sidewalk, tatagusin mo na. After 1 hour and 20 minutes na chill ride, nakarating na rin naman kami ng Nueva Ecija. Dito na din naman kami sa McDo, Cabanatuan, nagpahinga. Kargado yung kamay. Malabas tuloy yung magiging rider ko eh. Dito kami sa McDo, Cabanatuan. Sana ma-upload natin to. Quick break lang sa McDo dahil yung biyahe namin mahaba-haba pa talaga. Hindi ko na din talaga alam kung ano yung mga arko na dinaanan namin dahil sobrang dilim din talaga ng kalsada. Dito na din sa Malico Viewpoint yung second break namin dahil yung lamig pati itlog inaabot na. All goods. Sarap dito ba? Sarap banking eh. Banking. Jarlin, parang ano eh, gusto nang mag-drive eh. Lumilig ko ng kusa yung katawan eh. Ano yan? Akin na nga. Akin na akin. Pinagaw. Solid dito, parang. Tara, kape. Pag-akit kayo dito kayo pumunta. Unang-una sa Malico Viewpoint, Cafe yan. Sorry po. Tutaas daw kami na entrance 20. Kaya dito lang solid na ego eh. Ano, ganyan yung block ko. Magkano ano? Ano mo naman? Sheesh! Tara, noodles! Let's go! Huwag nyo kalimutang mag-stop over dito sa Malico Viewpoint para sa napakagandang view na makikita nyo kasama ng yung mga tropa. After naman namin makapag-noodles at pahinga, tinuloy na din naman namin yung biyahe sa napakagandang kalsada. After naman natin matagos yung mga palikulikong daan, dito na rin tayo nagpa-second full tank for 402 pesos. Kung hindi mo pa nasusubukan makapag long ride, ito yung mga daan na ma-appreciate mo talaga dahil wala nito sa Metro Manila. Na checkpoint din pala tayo pero walang naging aberya kahit naka power pipe tayo na Namban version 2. Make sure nyo lang din talaga na kompleto yung mga papeles at lisensya nyo kung balak nyo ding mag long ride. Nag-stop over na din kami bahagya sa Arco ng Banawe para makapag-picture. Side trip kami dito ngayon sa Banawe Rice Terraces. Tignan nyo mga tol, kung gaano kaganda dito mga tol. Dito na din sa part ng Banawe kami naganap ng makakainan. French na tayo mga tol. Check yung view. Check the view. Kain tayo. Let's go. Guys, pasok tayo guys. Ito. Dito kami sa may Banawe Grand View Hotel. Dito makakain kayo tapos makikita nyo rin yung view. Makakita dito ng view. Ang view. Samsung nido. Let's go. Kain tayo dito paro. Dito na kami kumain ng brunch sa Banawe Grand View Hotel para matuloy na din namin yung biyahe papunta sa transient na pag-i-stayan namin. Imagine sa biyahe na to para nasa desktop wallpaper dahil sobrang aliwalas at ganda ng mga view. May mga part nga na akala mo na Photoshop dahil yung view kamangha-mangha talaga. Kung hindi nyo pa nga na-explore yung ganda ng Pilipinas, simulan nyo na. Dito na kami sa transient namin mga tol. Dito kami ngayon sa Sagada, sa Atiwag Transient House. Room tour tayo para sa 3 person. Room tour, may higaan doon, may higaan dito, may higaan dito. So yan. Tapos habang nagugas ka, sobrang saya dito magugas kasi ang ganda ng tanawing makikita mo. Solid, di ba? Sisipagin ka dyan. Room tour lang kami pre. Salamat sa inyo. Bababa na kami mga tol. Dito naman kami sa room 46. So nandito na kami mga tol. Kita ko sa inyo. Unang kwarto. Ayan. Bali may may double deck. So same with this. And last one, same lang din mga tol, double deck. Okay?
Good sa mga, tapos meron dong sofa na ba tawag dyan? Pag ganyang upuan. So, ayun. Tapos may lamesa dito. Tapos ayan, may lulutuan din dito. Tapos may CR tayo dyan. So, napakasarap dito kasi ayan. Ganda ng tatawin. Pag naguhugas ka, di ba? Ay di sisipagin ka din. So, ayun mga tol. Check nyo na lang din yung page nito. Kung gusto nyong mag-stay dito sa Atiwan, kung balak nyong punta sa Buscalan, dito kayo mag-stay sa Sagada. 2 PM nung makarating kami sa Transient, and inabot na kami ng 6 PM sa pagpapahinga dahil sobrang lamig talaga. Good thing naman dahil sa Transient na pinag-i-stayan namin, may mini grocery store kaya less hassle na din kami sa pagbili ng mga kakailanganin na pagkain, panghapunan at almusal na din. Yo mga tol, nandito kami ngayon sa spot ng bonfire muna tayo dito. Tapos chill. Let's go. Ito yung mga pagkakataon na hindi nyo dapat palampasin sa Transient na to. Imagine, sobrang lamig at payapa nung lugar na napuntahan nyo. Kaya kung nagpaplano kayong lumibot sa Sagada, I highly recommend itong Atiwag Transient House. Morning mga tol. Hindi mo na kailangan mag-asukal dyan, Eko. Bading. Ayoko. Sheesh, nandito kami mga tol. Alas 6 na. Going to Buscalan kami. Magkakapilang kami tapos rekta na doon. Yan, dito yung spot namin dito mga tol. Let's go. Kape tayo. After naman namin makapagkape, masulit yung view sa Transient. Nag-asikaso na din kami going to Buscalan. Dito na kami, mamen. Yun, gumagana na rin yung intercom. Let's go. Raycon number 1. Wala nang video call yan ha. Wala yung signal sa bundok. Sartalo eh. Medyo tirik na nga din yung araw nung masimulan namin bumiyahe going to Buscalan. Dinaanan na namin nung day 1 yung mga lugar na to, pero di mo talaga may iwasang ma-amaze dahil sa totoo lang, sa internet lang talaga natin madalas nakikita yung ganitong mga kagagandang tanawin sa lugar na to. Dito na rin pala sa bundok, inabot yung third guest natin for 482 pesos. Tinuloy na din namin yung biyahe going to Buscalan, and make sure lang na nakapag-gas up kayo bago kayo pumunta doon from Sagada dahil pahirapan na din yung mga gas sa mga dadaanan nyo. Dahil along the way lang din, yung highest hanging bridge, dinaanan na din namin to. Literal na dinaanan nga lang namin to dahil sobrang haba ng pila bago mo masubukang madaanan to. Dito na kami sa highest hanging bridge mga tol. Saan nyo ba yan? Nay na, bumabalik gago. Thank you Lord! Thank you Lord! Pre, another ano ko na naman yan ha. Survive! Survival! Oy, paano ngiti? Paano ngiti? Revisel, paano ngiti? Kaya bumalik! Bumalik! Totoo ang Diyos! Totoo ang Diyos, pre! Sobrang saya namin sa part na to dahil restricted area to, pero pinayagan kami bahagyang makapagpalipad pero nawalan ng signal yung DJI drone na ginagamit namin. Thanks God, nakabalik naman to. At dahil nga side trip na lang din to and sobrang haba ng pila pababa sa tulay na yun, hindi na namin sinubukang pilitin na makapunta pa doon. Habang binabaybay naman namin yung kalsada, nakasalubong na din namin dito yung isa pa naming makakasama na si KL or Kaibigang Lubos. Tinuloy na din naman namin yung biyahe hanggang makapunta kami ng Buscalan Village kung saan magpapatato tayo kay Apo Wangod. Ito yung nag-organize sa amin si Boss Eko. Boss, maraming Paano nga? salamat, boss, ah. Pa-list nga yung ano, yung pangalan ng mga prison mo. Boss, thank you so much, boss. Dinala mo kami dito, boss. Dito kailangan naman natin magpalista para magkaroon tayo ng tour guide na gagabay sa atin papunta sa Buscalan Village. Hindi man nga din natin nasubukan makadaan sa highest hanging bridge, pero dito sa Buscalan mararanasan mo ding dumaan sa hanging bridge na meron yung lugar nila. And guys, as you can hear, sigaw ako ng sigaw yan kasi honestly nakakapagod talaga. Meron kasi tayong dalawang option bago tayo makapunta ng Buscalan Village. Yung first, gagamit na agad tayo ng tramline para makapunta na agad tayo sa village nila. Kailangan nga lang din natin magbayad din ng 200 pesos per person para less hassle na. Pero since adventure yung pinuntahan natin, ito yung option na una naming sinubukan. Maganda dito kapag umakyat kayo, mayroong waiting shed. At
Ito yung tour guide namin sa ate. Te, pagod ka na? Wala, tara na! Dinaan na lang natin sa biro para kahit papano makapawi ng pagod na dinadala. 20 minutes yung estimated na walking na to, pero pwede kayong abutin ng 30, 40, up to 1 hour dahil sobrang mapapagod kayo sa experience na to. First stop, rumekta na agad ako para makapagpatato na may design. Yan, pwede tayo magpatato dyan ng baybayin mga tol. Mga apo na ni Apo Wang Od yung magtatato nito. 800. So, saan tayo magpapatato? Dito din. Dito na mismo. Tawagan ko lang. Sige, okay na yun. Dito na lang ako. Apprentice ni Apo. At dito na nga natin na-meet ang 16 years old traditional tattoo artist na si Ate GD. Marami na nga din pala silang design na pwede nyo pagpilian na ipapatato. Yung prices naman nito, depende na din kung gaano kalaki or kaliit yung ipapatato ninyo. Starting from 200 pesos nga pala yung tattoo dito. Si ikaw, pinagkakita kami ito. Organizer namin. Tingnan mo sir, oh. Sabi mo, budget friendly ko. Sabay, Ate, nilista ko dyan. okay na to. Kain tayo mga tol. Starting from 150 pesos, makaka-order ka na nga din pala ng silog meals nila dito. Dito yung pila natin mga tol. Patungo sa Encantadia. Ay. Pila. Dito sobrang daming tao na nga ding nag-aabang para makapagpatato kay Apo Wang Od. Unfortunately, yung group number namin is number 29, kaya we have no choice kundi magpa-picture na lang. It's a great experience na din na makita natin ang isang legendary traditional tattoo artist na si Apo Wang Od. Hindi man nga tayo nakapagpatato kay Apo Wang Od, pero within the area naman, merong mga kamag-anakan si Apo Wang Od na may authority para itattoo sa inyo yung traditional design na ginagawa nila. Kung gusto nyo naman na si Apo Wang Od talaga yung makakapag-tattoo sa inyo, much better kung weekdays yung pagpunta nyo. Mag-overnight naman kayo sa Buskalan, yun na yung magiging second option nyo. Out na kami dito mga tols. Ayun si Ate JD. Ang magaling naman babato. Binatukan ka pre? Aray ko po. 300 lang. Let's go. Gumastos lang naman ako ng almost 2,000 pesos sa loob ng village na to. Nakapagpatato tayo ng 2 design plus yung food trip dito. Ito din naman yung tramline na babayaran natin ng 200 pesos na dapat din ma-experience nyo. After this experience, alam mo, kung nagagawa mong gumala, pumunta sa mga lugar na gusto mong mapuntahan, ituloy mo yung mga plano mo. Kasi lately, na-realize ko, napakaswerte ko pala talaga. Hindi man ako mayaman tulad ng iba, pero at least nagagawa nating maging masaya. Kahit sa mga simpleng rides lang, makakita ng magagandang tanawin, makalanghap ng preskong hangin, makasalamuha ng mga bagay na bago sa paningin natin. Kung may oportunidad man, huwag tayong magkulong sa polusyon ng Metro Manila. Ito naman yung mga naging experience natin throughout our rides. Binagyuman nga tayo and halos abutin tayo ng 16 hours sa kalsada. Ito naman yung experience na masasabi mong sulit talaga. Paano to? Tapos na yung video. Eh di next ride na.